May mga nayon na nakatago sa kalaliman ng gubat kung saan ang mga sumpa ay hindi namamatay, natutulog lang sila. Sa isang tila mapayapang bahagi ng Pilipinas, may isang babae na iginagalang at kinatatakutan ng kanyang mga taga-nayon. Tinatawag nila siyang Soleng, isang albularyo. Isang manggagamot ng bayan o isang mangkukulam. Walang nakatitiyak. Ngunit isang bagay ang pinaniniwalaan nilang lahat, kung gumawa ka ng masama, magbabayad ka. Ako si Domina, apo ni Soleng. Ang kwentong sasabihin ko sa iyo ay hindi isang pakikipagsapalaran, ngunit isang totoong kwento. Isang katotohanang puno ng dugo, luha, at mga bagay na hindi mo paniwalaan na umiiral sa mundong ito. Nagsisimula ito isang umaga nang bumagsak ang isang batang lalaki na nagngangalang Marco sa gitna ng palengke. Mula sa sandaling iyon, ang buong nayon ay natakot. Ang mga tao ay nagbulungan ng isang sumpa, ng isang espiritu na nagbabalik mula sa impyerno, ng isang ama na nagbili ng kanyang kaluluwa upang iligtas ang kanyang anak. At sa aking lola na kailangang sirain ang siklong iyon kasama ang pusong ipinagkanulo. Sa tingin mo, alam mo kung ano ang pag-ibig? Ano ang paghihiganti? Ano ang magic? Magtiwala ka sa akin. Wala ka pang alam di. Albularya, denisumpa ng pag-ibig ilidugo. Isang tunay na kwento na may inspirasyon ng Filipino folklore. May mga lupain kung saan ang katotohanan ay nakabaon sa putik ng mga alaala. Ngunit ang hangin ay hindi nananatiling tahimik. Ito ay bumubulong. At kapag nakinig ka ng mabuti, malalaman mo na ang pinaka-nakakatakot ay hindi kailanman nawala. Dalisay Village, payapa na parang walang nangyari. Isang nayon sa gitna ng isang lambak, napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Huni ng mga ibon, naglalaro ang mga bata, nagtutuyo ng isda sa bakuran. Domina, ang apo ni Soleng, mga 20 taong gulang, ay tumulong sa kanyang lola na mamigay ng gamot at magbenta ng mga paninda sa palengke. Ang boses ni Domina ang gumabay sa buong kwento. Domina, pagsasalaysay. Ang aking lola, si Soleng, ay isang albularyo. Isang manggagamot o isang mangkukulam. Walang sinuman dito ang sigurado. Ngunit lahat ay pumunta sa kanya nang ang mga bagay na hindi maipaliwanag ng mga doktor ay nagsimulang mangyari. Bahay ni Soleng kung saan natutugunan ng pananampalataya ang takot. Panloob na tanawin, isang lumang kahoy na bahay na puno ng halimuyak ng mga dahon at mga garapon na salamin. Si Ginang Soleng, 6 na pula, ay kumukulo ng mga halamang gamot, si Domina ay nagigiling ng mga ugat ng puno. Dumating ang mga taga-nayon upang humingi ng gamot, mula sa mga gamot sa ubo, mga anting-anting sa exorcism, hanggang sa pagpapabalik sa kanilang mga manliligaw. Tahimik na bumulong ang isang matandang lalaki. Sana maging malakas na ang alindog mo sa pagkakataong ito. Nawala noong nakaraang linggo ang pangatlong bata sa nayon. Ang mga unang palatandaan, ang hangin na umaalulong sa kagubatan, bumubulong sa kalagitnaan ng gabi. Sabi ng mga bata may naliligaw, akala ng matatanda ay dahil naliligaw talaga sila. Pumunta si Domina sa balon sa hating gabi, nakarinig ng bulungan sa kabubatan. Malabo kung hangin, tawag o tawanan. Ang mga pusa sa nayon ay namamatay ng marami, ang mga mata ay nakadilat, ang mga bibig ay puno ng mga dahon ng betel, isang tanda ng isang sinaunang sumpa. Domina, pagsasalaysay. Wala kang sinabi. Pero alam ko may tinatago ka. Pag-aalinlangan at tensyon, Soleng iya old munding. Matandang munding ang punong nayon, matigas ang ulo at mapaghinala. Nakilala si Soleng sa palengke ng malupit. Kung hindi ikaw, sino ang nagdala ng dyablo sa nayon ito?
Nawawala ang mga tao, patay ang mga manok, umaalulong ang kagubatan, hindi natural iyon. Pwede bang ikaw ang nagbukas ng pintuan ng impyerno? Si Domina ay nakatayo sa pagitan ng dalawa. Nagbubulungan ang mga taga-nayon, hindi ipinagtatanggol si Soleng, ngunit hindi rin nangangahas na kalabanin siya. Nagbalik si Kenor, isang multo mula sa nakaraan. Sa isang maulan na hapon, biglang sumulpot sa gitna ng nayon si Kenor, ang lalaking unang minahal ni Soleng. Sigaw na may baliw na mga mata, ngunit may dalang bata, si Marco, ang kanyang pamangkin, na may malumpot, hindi pangkaraniwang tahimik na mga mata. Bumulong si Kenor. Isa lang ang hinihiling ko na panatilihin ang bata dito. Siya na lang ang natitira sa akin. Tumingin si Soleng kay Marco at kinilig. Sa pulso ng batang lalaki ay isang itim na spiral birthmark, ang marka ng isang sumpa na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Noong gabing iyon, nasunog ang isang kubo sa nayon, walang nakakita na may paparating o pupunta. Nakita ni Domina si Elrea Soleng na nakatayo sa kadiliman, may hawak na kwintas na anting-anting. Namumula ang mga mata parang may pinapatawag o pinipigilan ito. Domina, pagsasalaysay. Ang tingin ko noon sa lola ko ay tagapagtanggol. Pero noong gabing iyon sa unang pagkakataon, naisip ko siya ba ang lagi niyang binabalaan na layuan ko. Marco, ang batang wala dapat dito. Pinayagan si Marco na manatili ni Soleng sa kabila ng pagtutol ni Domina. Sigurado ka ba? Hindi mo ba nakikita? Hindi pinili ng batang iyon kung saan siya isinilang. Pero siguro, pinipili ko kung paano siya ililigtas. Tahimik si Marco, laging nananaginip ng mga nasusunog na kagubatan, mga mansa ng dugo sa balon, at isang lalaking bumubulong sa boses na hindi sa kanyang ama. Sa nayon, mas maraming hayop ang namamatay, sa pagkakataong ito ay aso, baka. Walang sugat, dilat lang ang mga mata, itim na abo sa labi. The Whispering Forest, ang gabi kung ang hangin ay amoy dugo. Isang taga-nayon ang nawawala. Pagkatapos ng 3 araw, ang katawan ay lumulutang pabalik mula sa batis. Hawak ang isang bagay na walang sinumang nangahas hawakan, buhok ng tao, tinirintas ng abo at tinig. Sinundan ni Domina ang daan patungo sa kabubatan. Nakita si Marco na nakaupo sa gitna ng mga ugat ng puno, dilat ang mga mata, bumubulong ang bibig. Hindi ako siya. I am not him. I am not him. I am not him. Old Munding, pampublikong paghaharap. Sa pulong sa nayon, inakusahan ni Old Munding. Mula nang dumating ito, sumunod na ang kamatayan. Ang nayong ito ay hindi bukid ng demonyo. Sinubukan ni Soleng na magpaliwanag, ngunit humina at humihina ang boses niya sa mga mata na nagdududa. Biglang nagsalita si Domina na ipinagtanggol si Marco. Sa unang pagkakataon, tumayo siya sa harap ng buong nayon na nagpapatunay. Ang sumpa ay hindi dumarating sa kanyang sarili. Ito ay itinapon ng nagbukas ng mga pintuan ng impyerno. Tumingin ng diretsyo kay Kenor. Kenor at ang nakatagong katotohanan. Noong gabing iyon, hinarap ni Domina si Kenor. Anong dinala mo dito ang anak mo? Para makaganti ng pabor o paghihiganti? Tumawa si Kenor, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Mahal ko ang iyong ina noon. Ngunit hindi maililigtas ng pag-ibig ang taong tinutukoy ng dugo. Anak ko ang kabayaran. Sana lang mabubura niya ang iba. Binuksan niya ang kamiseta ni Marco. Isang simbolo na nasusunog na pula tulad ng karbon ay nakalimbag sa kanyang dibdib. Ubas, isang sinaunang simbolo, ibig sabihin ay ang link sa pagitan ng dalawang mundo. Moonlit night, nagsisimulang tumaas ang dugo.
Noong unang gabi ng kabilugan ng buwan mula nang dumating si Marco, sinunog ng isang lalaki ang sarili sa harap ng bahay ni Soleng, sumisigaw. Hindi mo maililigtas ang hinog sa sumpa. Hindi mo maililigtas ang isang taong hinog na sa isang sumpa. Nagliyab ang apoy, nagising si Marco sa kalagitnaan ng gabi, naglakad patungo sa balon ng nayon, dumudugo ang mga daliri, nangingitim ang mga mata. Nanginginig ang boses ni Dominga. Never thought the curse could live in a child. Pero ang mas kinakatakutan ko is that we opened the door for it to enter. Si Soleng ay gumuhit ng bilog na asin sa paligid ni Marco, nanginginig ang mga kamay, namumula ang mga mata. Minsan akong nanumpa na hindi ko tatawagin ang hangin sa gabi. Ngunit kung kailangan kong iligtas ang apo ko, at ang buong nayon na ito, hayaan mo akong tiisin. Ang screen ay kumupas. Ang tunog ng sipol ng hangin, ang tawanan ng mga bata pagkatapos ay katahimikan. Isang malalim na buntong hininga ang narinig. Hindi ko alam kung kanino iyon. Mga pagbabago ni Marco, ang huling mga palatandaan. Si Marco ay naging mas tahimik at malayo sa liwanag. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang balat ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay dumudugo mula sa mga daliri. Nadatna ni Dominga si Marco na nakaupo at nagsasalita nag-iisa sa tuyong balon, humahagikik. Tinatawag ka nila. Ang apoy sa ilalim ng lupa tinatawag ka pabalik ni. Sinisikap ni NJ, Soleng na magsagawa ng pansamantalang ritual ng pagbubuklod. Ngunit ang spell ay gumuho sa kanyang kamay, ang dugo ni Marco ay tumulo sa asin na naging sanhi ng itim na usok. Sudden death ang hiyaw sa gabi. Sa isang maulan na gabi, nagising si Dominga sa mga hiyawan ni Marco sa silid. Tumakbo siya papasok at nakita niya si Marco na hindi gumagalaw, nakabukas ang mga mata, ang dibdib nito ay dumudugo na parang tinta. Sumugod si Kenor, niyakap ang katawan ng anak, umiiyak, kinakamot ang mukha hanggang sa dumugo. Hindi pwede. Ibinigay ko na ang lahat. Ibinigay ko na ang buhay ko. Bakit siya? Sa labas, ang nayon ay nagising. Nagtipon ang mga tao. Isang matandang babae ang sumigaw. It's karma. It's a curse passed down from generation to generation. That child was born to die. Ang libing, mga murmur at paratang. Mabilis na inayos ang libing ni Marco. Walang nangahas na manatili pagkatapos ng dilim. Mabilis na kumalat ang mga bulungan. Binubuksan muli ni Soleng ang mundong ilalim. Naghahasik si Kenor ng binhi ng Diablo. Ito ang presyo ng isang pag-ibig na hindi dapat umiral. Nasa sakit si Dominga, ngunit nanatiling tahimik si Soleng, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nawalan ng kontrol si Kenor, ang unang apoy ng paghihiganti. Pagkatapos ng libing, 3 araw na nawala si Kenor. Noong gabi ng ika-4 na araw, nasunog ang bahay ng isang pamilyang tumangging gamutin si Marco. Isang sunog na simbolo ng Evil Eye ang inukit sa kalahating sunog na gate. Nag-iwan si Kenor ng isang tala na nakasulat sa dugo. Kung naniniwala ka sa sumpang pumatay sa anak ko, then let me be your curse. Nangibabaw ang kaguluhan, ang nayon ay gumuho. Ang karagdagang pagkamatay ay dumating sa katahimikan, sirang leeg sa pagtulog, dugo na namuo sa bibig, madilim na anino na kumikislap sa nightgrass. Ang mga taga-nayon ay nagsunog ng mga anting-anting, nagtayo ng mga bakod ng asin, ang ilan ay tumakas sa nayon sa gabi. Nanawagan si Old Monding kay Soleng upang lutasin ang usapin. Kung mayroon kang natitirang sangkatauhan, patayin ang lalaking iyon bago maging sementeryo ang nayong ito. Sumagot si Soleng sa boses na kasing lamig ng bato. Hindi ako papatay ng ama baliw sa pagkawala ng anak. Pero kung mahawakan niya ang ibang bata, susunugin ko ang kaluluwa niya. Ang huling gabi at ang pangako ng dugo.
Mag-isang nakaupo si Domina sa tabi ng balon, hawak ang rosaryo ni Marco. Bumulong siya. Kung ang sumpa ay totoo, kung gayon tayo mismo ang lumikha nito, kasama ang ating kaduwagan. Sa di kalayuan, nakatayo si Canor sa tuktok ng burol, may hawak na isang bag ng abo ng buto. Ang kanyang mga mata ay namumula sa apoy na nakatingin sa nayon. Pagkatapos ng buhay ko, dadaloy pa rin ang dugo mo. Muling binuksan ni Soleng ang kikahon ng anino, ang bawal na dibdib. Si Soleng ay nag-iisa sa isang silid na ilang dekada ng nakakandado. Binuksan niya ang dibdib na tinatakan ng asin, dugo, at pinatuyong wormwood. Sa loob ay isang sinaunang damit, isang itim na anting-anting, at isang basag na tansong salamin. Natuklasan nito ni Domina at nagulat siya. Anong gagawin mo? Isinusumpa mong hindi ka nagagamit ng black magic. Bulong ni Soleng. Upang itulak ang kadiliman palabas ng nayon na ito. Kailangan kong humakbang dito sa huling pagkakataon. Scene 2, gabi ng paghaharap. Canor calls the spirits, Soleng calls the ley lines. Sa gitna ng ashfield, bumuo si Canor ng spirit summoning circle gamit ang buhok ni Marco, mga ugat ng wormwood, at mga buto. Tinawag niya muli ang mga sinaunang espiritu, pinipilit silang saksihan ang kanyang panunumpa ng paghihiganti. Lumilitaw si Soleng, nakasuot ng sinaunang itim, may hawak na tungkod, umaawit ng sinaunang mantra sa Latin, sinaunang Tagalog. Ang dalawang taong dating nagmamahalan, ngayon ay magkaharap bilang dalawang entidad ng dalawang mundo. Canor, kumakatawan sa puot na sinunog ng buhay ng sakit. Soleng, kumakatawan sa alaala, panghihinayang at huli na pagpapatawad. Hindi ko pinatay ang anak mo. Hindi, hinayaan ko siyang mamatay. At ngayon mamamatay ako kasama niya. Ang laban ay hindi lamang magic, bawat spell ay isang lumang alaala, isang trauma na hinukay. Ang tansong salamin ni Soleng ay sumasalamin sa imahe ni Marco na hindi isinumpa. Ngunit si Canor mismo ay pinilit ang kanyang kaluluwa sa bata upang protektahan ang kanyang sarili. Isang madugong eksena. Lumilitaw ang kaluluwa ni Marco, nakatayo sa pagitan ng dalawa, umiiyak at sumisigaw. Bakit sino sa inyo ang tunay na nagmamahal sa akin? Inihagis ni Soleng ang tungkod sa lupa, piniling bumitaw, hindi patayin si Canor. Kung papatayin kita, wala akong pinagkaiba sa iyo. Pero kung papatayin mo ako, at least maliligtas ang ngayong ito. Nang malapit ng hampasin ni Canor ang huling suntok, sumugod si Domina, nilaslas ang kanyang kamay gamit ang kanyang kutsilyo na lumikha ng isang hadlang sa dugo. Ang dugo ng inosente, sumisimbolo sa bagong henerasyon, sinira ang ikot ng paghihiganti. Umiyak si Canor, bumagsak, niyakap ang guni-guni na katawan ni Marco, pagkatapos ay sinunog ang sarili sa singsing ng apoy na naging abo. Liwayway pagkatapos ng kaguluhan, pag-ising sa bagong henerasyon. Bumalik ang mga taga-nayon. Hindi na sila tumingin kay Soleng ng may takot, kundi may pasasalamat at katahimikan. Tinipon ni Domina ang mga kabataan, tinuruan sila kung paano magpagaling, panatilihin ang mga anting-anting, ngunit tinuruan din sila ng pag-isip at pakikiramay. Hindi kung ano ang dinadala natin sa ating dugo, ngunit kung ano ang pipiliin nating panatilihin sa ating mga puso ang nagpapasya kung sino tayo. Inilagay ni Soleng ang mga abo ni Canor at Marco sa ilalim ng puno ng wormwood nang walang pag-aalay, nang hindi umiiyak. Pagkaraan ng isang linggo, ang wormwood ay namumulaklak ng isang puting bulaklak, isang bulaklak na lumalaki lamang kapag ang dalawang kaluluwa ay nagkasundo. Domina. Akala ko noon ay dinadala ng mga patay ang katotohanan. Ngunit minsan iniiwan nila ito sa panaginip at sa puting bulaklak ng wormwood na namumulaklak lamang kapag pinatawad ang dugo. Nakuha si Canor, ngunit hindi pa tapos ang dilim. Si Canor ay hindi namatay sa apoy, siya ay nahuli pagkatapos ng labanan. Sa selda ng bilangguan, umisi si Canor, sinabi kay Soleng sa pamamagitan ng mga rehas. I was never the strongest. I was just the hand. Ang controller ay nasa labas pa rin at siya ay nagugutom pa rin. Natahimik si Soleng.
Ang mga salita ni Canor ay parang isang kampana ng babala na ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Fake peace, ngunit tumatawag pa rin ang gabi. Bumalik sa tahimik na anyo ang nayon ng dalisay. Ang mga taga-nayon ay nagsindi pa rin ng apoy sa harap ng bakuran, nagsabit ng mga dahon ng mugwort sa harap ng pinto, nagbuhos ng asin sa paligid ng sinaunang balon tuwing kabilugan ng buwan. Hindi na nagsagawa ng public healing si Solen. Nagtago siya sa isang maliit na bahay, tinatanggap lamang ang ilang taong pinili ni Dominia. Dominia, pagsasalaysay. Hindi ka na namin tinatawag na albularyo. Ikaw na ngayon ang gatekeeper. The one who stands between two worlds. Dominia ang tagabantay ng apoy. Natutunan ni Dominia ang lahat ng itinuturo niya. Nakikinig sa mga halamang gamot. Hinawakan ng lupa. Pagkilala sa pagitan ng mga espiritu at multo. Ngunit hindi katulad niya, hindi naniniwala si Dominia sa ganap na kapangyarihan, ngunit sa balanse sa pagitan ng dahilan at intuisyon. Nagpapagaling ako sa aking mga kamay at sa aking puso. Hindi sa takot. Nagsisimulang bumalik ang mga kabataan sa nayon upang pag-aralan ang kanyang gawain, isang bagong anyo ng katutubong gamot, pinaghalong tradisyon at pagbabago. Ang batang black-eyed, the crack open. Isang gabing walang buwan, isang babae sa nayon ang nahihirapan sa panganganak. Pinatawag si Dominia para ihatid ang sanggol. Kapag ipinanganak ang sanggol, tahimik ang silid. Hindi umiiyak ang sanggol. Ibinuka lamang niya ang kanyang mga mata, dalawang itim, malalim na mga pupil, na sumasalamin sa liwanag ng oil lamp na parang ibabaw ng isang sinaunang balon. Ang ina ay nanginginig. Narinig kong may bumubulong nang umalis ito sa tiyan ko. Mula sa malayong kagubatan, umihip ang hangin, nagkakaluskos ang mga dahon, lumilikha ng kakaibang tunog, parang bata na tumatawa o may tumatawag sa kanyang pangalan. Ang huling bulong. Dominia, pagsasalaysay, malalim na boses. Akala natin noon na ang pagsira sa sumpa ay kaligtasan. Ngunit ang sumpa hindi namamatay. Nagbabago lang ito ng hugis. Nagtatago ng sarili. Naghihintay ng bagong katawan. Ang screen ay kumukupas sa itim. At sa pagkakataong ito, sapat na ba tayo para hindi maulit ang pagkakamali? Iyan sumpalo ay hindi tiye. Ay ilaw ay isang cycle.